Ang opisina ni Daniel Sandoval ay isang hawla na gawa sa yaman at kalungkutan. Gawa sa madilim na kahoy na naraang malapad niyang mesa at ang mga pader ay napapalibutan ng mga estanteng puno ng mga librong hindi na nabubuksan. Ngunit ang tunay na sentro ng silid ay ang hilera ng 6 na monitor na nakasabit sa pader ang kanyang mga bintana. Sa mundong kanyang nilikha, isang mundong maliit, kontrolado at walang puwang para sa pagkakamali. Isang baso ng mamahaling alak ang nakapatong sa kanyang mesa, hindi nagagalaw ang ginintuang kulay nito ay sumasalamin sa malamig na liwanag mula sa mga screen. Hindi na niya kailangan ng alak para pamanhidin ang sarili. Ang pagmamanman ay sapat na. Ang bawat sulok ng kanyang malawak na mansyon ay nasa ilalim ng kanyang paningin ang mga pasilyo, ang hardin ng kusina, at higit sa lahat ang therapy room. Doon sa isa sa mga monitor, nakita niya ito. Si Karen, ang ika-11 caregiver sa loob ng 2 taon, ay nakatayo sa tabi ng wheelchair ni Jax. Dapat ay inaayos niya ang kumot ng bata. Dapat ay tinitiyak niyang komportable ito. Ngunit sa halip, may hawak itong telepono. Itinaas niya ito maingat na kinukuha ang anggulo. Isang mabilis na kislap ng liwanag ang gumuhit sa screen. Ang flash ng camera. Isang malamig na galit ang kumulo sa loob ni Daniel. Hindi ito ang uri ng galit na sumisigaw. Ito ay mas malala. Isang tahimik at tiyak na galit na matagal na niyang kinikimkim, naghihintay lang ng pagkakataong lumabas. Bawat pagtataksil na dinanas niya mula sa mga taong pinagkatiwalaan niyang alagaan ang kanyang mga anak ay nagpatong-patong hanggang sa ito ay naging isang pader na yelo sa paligid ng kanyang puso. Tumayo siya mula sa kanyang upuan na gawa sa malambot na katad. Ang bawat kilos niya ay kontrolado, walang nagmamadali, ngunit may bigat ng isang parusang malapit ng igawad. Lumabas siya ng opisina at ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos na katad sa sahig na gawa sa marmol ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng pasilyo. Bawat hakbang ay isang bilang patungo sa pagtatapos ng isa na namang kabiguan. Hindi siya kumatok sa pinto ng therapy room. Binuksan niya ito ng buong lakas. Nagulat si Karen. Agad niyang sinubukang itago ang telepono. Sa likod niya isang kilos na puno ng pagkakasala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Anong ginagawa ninyo rito, Sir Daniel? Nauutal niyang tanong ang peking damong ngiti ay hindi makapagtakip sa kanyang panginginig. Hindi sumagot si Daniel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kamay na nagtatago ng telepono sa likod nito. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang presensya ay pumuno sa silid, ginagawa itong masikip at nakakasakal. Ibigay mo sa akin, utos niya. Ang boses niya ay mababa at walang emosyon na siyang nagpapatakot dito. Aangalin po, sir. Wala po akong... Ang telepono, Karen. Nanginginig na umiling ang babae. Para po ito sa pamilya ko. Gusto lang nilang makita na maayos ang lagay ko dito. Isang palusot, isang kasinungalingan. Pare-pareho lang sila. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Daniel ang braso ni Karen at kinuha ang telepono. Sinubukan pa nitong pumalag, ngunit wala itong lakas. Laban sa higpit ng kanyang pagkakahawak, binuksan niya ang gallery ng telepono. Naroon ang mga larawan ng kanyang 3 anak, Jax, Finn at Max, na nakaupo sa kanilang mga wheelchair. Ang kanilang mga mata ay walang buhay. Mga larawan ng mamahaling kagamitan sa silid. Mga larawan na tiyak na ibebenta sa mga tabloid kapalit ng kaunting pera. Isang matinding kirot ang tumagos sa puso ni Daniel, isang pinaghalong galit at pamilyar na sakit. Ito na naman. Magkano, tanong niya, ang boses ay halos pabulong. Magkano ang halaga ng mga anak ko sa'yo? Hindi makasagot si Karen, tanging mga hikbi lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Itinaas ni Daniel ang telepono at buong lakas na inihagis sa pader.
Isang matalas na tunog ng nababasag na salamin at plastik ang pumuno sa katahimikan. Ang mga piraso nito ay kumalat sa makintab na sahig kasama ang mga larawan ng kanyang mga anak na ngayon ay basag na rin. "Umalis ka na," sabi ni Daniel, hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang tingin ay nasa tatlong bata na tahimik na nakamasid, hindi nauunawaan ang bigat ng nangyayari. "Kunin mo ang mga gamit mo at huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Hindi ka na babalik dito." Nang walang imik tumakbo si Karen palabas ng silid, ang kanyang mga hikbi ay unti-unting humina habang papalayo siya sa pasilyo. Naiwan si Daniel sa gitna ng silid na amoy antiseptiko. Ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat kaysa sa mga sigaw. Maya-maya pumasok si Mang Manuel, ang kanilang matagal ng kasambahay at katiwala, na may dalang walis at dustpan. Hindi siya nagtanong. Sanay na siya. Sa loob ng 2 taon, nasaksihan na niya ang pag-alis ng 11 caregiver. Siya na ang tagalinis ng mga basag na tiwala. "Ako na po riyan, sir," sabi ni Mang Manuel sa magalang na boses. Tumangulang si Daniel at bumalik sa kanyang opisina, sa kanyang kuta. Umupo siya at muling hinarap ang mga monitor. Ngayon ang therapy room ay walang laman, maliban sa 3 wheelchair at sa matandang katiwala na tahimik na nagwawalis ng mga piraso ng isa na namang pagtataksil. Ang mansyon na ito ay dapat sanang maging isang pugad ng kaligayahan. Bawat sulok nito ay pinili ni Jennifer ang kanyang yumaong asawa. Ang matataas na kisame, ang malalawak na bintana na nagpapasok sa liwanag ng araw, ang hardin na puno ng mga puting rosas, lahat ay para sa pamilyang kanilang pinangarap. Ngunit nang pumanaw si Jennifer, matapos isilang ang kanilang triplets, ang bahay ay naging isang malaking musoleo. Ang liwanag ay napalitan ng mga anino. Ang mga tawa ay napalitan ng nakabibinging katahimikan ng mga makina na sumusubaybay sa paghinga ng kanyang mga anak. Cerebral palsy. Iyon ang hatol ng mga doktor. Isang salitang bumasag sa natitirang pag-asa ni Daniel. Sinabi nila na malamang ay hindi na makakalakad ang kanyang mga anak. Sinabi nilang kailangan niyang maging handa sa isang buhay na puno ng limitasyon. Tinanggap niya iyon hindi dahil sumuko siya, kundi dahil ang pagtanggap sa pinakamasamang kahihinatnan ang tanging paraan para protektahan ang kanyang sarili mula sa sakit. Ang pag-asa para kay Daniel ay isang lason at hindi na niya hahayaang lasunin pa siyang muli. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Isang numero mula sa caregiver agency. Sinagot niya ito ng may pagkainis. Mr. Sandoval, nagsimula ang isang kinakabahang boses sa kabilang linya. "Nakarating na po sa amin ang nangyari kay Karen. Kami po ay humihingi ng paumanhin. Huwag ka nang mag-abala," putol ni Daniel. "Tapos na ako sa ahensya ninyo. Pare-pareho lang ang mga pinapadala ninyo. Sir, naiintindihan ko po ang galit ninyo. Pero meron po kaming isang kandidata na iba sa lahat. Matagal na po namin siyang kilala. Ang pangalan niya ay Christine Reyes. Handa po siyang magsimula bukas na bukas din. Walang bayad para sa unang buwan bilang aming paumanhin." Napabuntong hininga si Daniel, pinisil ang pagitan ng kanyang mga mata. Pagod na siya. Pagod na sa paulit-ulit na proseso. Ngunit kailangan ng kanyang mga anak ng isang tagapag-alaga. "Gawin ninyo ang gusto ninyo," sabi niya, bago ibaba ang telepono nang walang paalam. Christine Reyes. Isa na namang pangalan. Isa na namang mukha. Isa na namang potensyal na kabiguan. Muli niyang ibinaling ang kanyang tingin sa monitor ng therapy room. Si Mang Manuel ay tapos na sa paglilinis. Ang silid ay muling malinis at payapa. Sa gitna nito, nakatayo ang 3 wheelchair, mga mamahaling trono na nagsisilbing paalala ng kanyang walang hanggang kabiguan. Sila ay walang laman, naghihintay sa kanyang 3 maliliit na prinsipe na hindi kailanman tatakbo sa mga pasilyo ng kanilang palasyo. Isang malalim na pagod ang gumapang sa buong katawan ni Daniel. Isinandal niya ang kanyang ulo
sa sandalan ng upuan at ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ng tatlong walang laman na wheelchair ay nakaukit pa rin sa kanyang isipan. Bukas isang bagong estranghero ang papasok sa kanilang buhay. At si Daniel ay magmamasid, gaya ng dati, mula sa likod ng kanyang mga pader na salamin. Kinabukasan dumating si Christine Reyes ng eksakto sa 7 ng umaga. Walang bakas ng pagkahuli, walang anumang pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa harap ng malaking pinto na gawa sa kahoy, suot ang isang simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng maayos sa likod. Walang alahas, walang kolorete. Ang tanging dala niya ay isang maliit na bag at isang aura ng katahimikan na tila hindi nababagay sa bigat at karangyaan ng mansyon. Sinalubong siya ni Mang Manuel at iginiya papasok sa opisina ni Daniel. Muli si Daniel ay nakaupo sa likod ng kanyang malapad na mesa, isang kuta na naghihiwalay sa kanya sa mundo. Tiningnan niya si Christine mula ulo hanggang paa. Walang espesyal sa kanya. Payak. Ordinaryo. Iyon mismo ang ikinabahala niya. Ang mga nauna ay laging may dalang matatamis na ngangiti at mga pangakong puno ng kasinungalingan. Ang babaeng ito ay may dalang katahimikan. Umupo ka. Utos ni Daniel. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Umupo si Christine sa silyang nasa harap ng mesa. Hindi siya gumalaw o nagsalita. Naghintay lang siya. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang payapang presensya ay nagsimulang magdulot ng inis kay Daniel. Alam mo na siguro kung ano ang inaasahan sa iyo. Panimula niya binubuklat ang folder ni Christine na hindi naman niya talaga binabasa. Pero uulitin ko para malinaw. May mga patakaran sa bahay na ito at lahat ng yon ay dapat sundin ng walang tanong. Itinuwid niya ang kanyang pagkakaupo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Christine. Una, susundin mo ang medical protocol na ibinigay ng mga doktor at therapist. Bawat tableta, bawat ehersisyo, bawat oras ng tulog. Lahat ay nakasulat. Walang pagbabago. Nagpatuloy siya. Pangalawa, walang personal na ugnayan. Hindi mo sila kaibigan o kapamilya. Trabaho mo sila. Huwag kang magpapakita ng labis na emosyon. Hindi iyon nakakatulong. Pangatlo, walang musikang hindi naka-schedule, walang mga kwentong hindi aprobado, at higit sa lahat walang pag-asa. Malinaw ba? Ang huling salita ay binitiwan niya na may diin isang pagsubok. Ang trabaho mo rito ay maintenance, hindi pagpapagaling. Tinanggap na ng siyensya ang kanilang kalagayan. Ang kailangan lang nila ay manatiling komportable. Sa buong panahong iyon, hindi kumurap si Christine. Nang matapos si Daniel, tumango lang siya ng marahan. Naiintindihan ko po, sir, sagot niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng takot o pagsang-ayon. Isang simpleng sagot na lalong nagpairita kay Daniel. Inaasahan niya ang pagtutol o kahit man lang isang pilit na ngiti. Ngunit ang kalmadong pagtanggap na ito ay parang isang salamin na ipinapakita sa kanya ang sarili niyang kapaitan. Mang Manuel, tawag ni Daniel sa intercom. Ihatid mo si Miss Reyes sa therapy room. Tumayo si Christine, nagbigay ng magalang na tango at sumunod sa matandang katiwala. Habang naglalakad sila, papalayo agad. Naibinaling ni Daniel ang kanyang upuan, paharap sa mga monitor, nanonood, naghihintay. Pagdating sa therapy room, hindi agad kumilos si Christine, gaya ng inaasahan ni Daniel. Hindi siya nagsimulang mag-ayos ng gamit o magbasa ng mga chart. Sa halip, kumuha siya ng isang simpleng upuan, inilagay ito sa gitna ng silid at umupo. Mula roon, tiningnan niya ang tatlong bata, si Jack, si Finn at si Max, na nakaupo sa kani-kanilang wheelchair. Pinanood siya ni Daniel sa screen. Ang kanyang panga ay unti-unting tumitigas sa pagkayamot. Ano ang ginagawa niya? Bulong niya sa sarili. Binabayaran ko siya para magtrabaho, hindi para tumitig.
Ngunit si Christine ay hindi lang tumititig. Siya ay nagmamasid. Nakita niya ang bahagyang panginginig sa daliri ni Jax kapag tumatama ang sinag ng araw sa mukha nito. Napansin niya ang pagbabago sa ritmo ng paghinga ni Finn sa tuwing may biglang tunog. At nakita niya ang ganap na katahimikan ni Max ang bunso na parabang isang manika na gawa sa porselana. Pagkatapos ng halos 10 minuto na, para kay Daniel ay isang kawalang hanggan, tumayo si Christine. Dahan-dahan siyang lumapit kay Jax. Hindi siya nagsalita. Inayos niya lang ang kumot na nakabalot sa mga binti nito, tinitiyak na hindi ito masyadong mahigpit. Pagkatapos ay bumulong siya, sapat lang, para marinig ng bata. Magandang umaga, Jax. Lumipat siya kay Finn. Hinaplos niya ang buhok nito na tumatabing sa mga mata. Kamusta ka, Finn? At sa huli, lumuhod siya sa harap ni Max. Tinitigan niya ang maliit na mukha nito. Gising ka na ba, Max? Ako si Christine. Ang bawat kilos niya ay may layunin. Ang bawat salita ay banayad. Para kay Daniel na nanonood mula sa kanyang malamig na opisina, ang lahat ng iyon ay walang kabuluhan. Ngunit para sa 3 batang nabuhay sa isang mundong tahimik at puno ng mga medikal na proseso, ang simpleng pagkilala sa kanilang pagkatao ay isang bagong wika. Nang hapon na yon, habang abala si Daniel sa pagrepaso ng mga papeles na hindi niya maintindihan, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan ng mansyon, ang marahang ugong ng isang mamahaling sasakyan na papalapit sa tarangkahan. Tiningnan niya ang monitor ng gate. Isang itim na Mercedes-Benz, agad na kumulo ang kanyang dugo. Ilang sandali lang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Pumasok si Doña Lourdes, ang ina ng kanyang yumaong asawang si Jennifer. Nakasuot ito ng isang eleganteng damit, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga alahas ay kumikinang. Ngunit ang pinakamatalim sa lahat ay ang kanyang mga mata, malamig mapanghusga at puno ng walang katapusang paghamak. Daniel, bati niya ang kanyang boses, ay may tamis na nakalalason. Lourdes, sagot ni Daniel, hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga papel. Kung naparito ka para muling ipaalala sa akin ang aking mga pagkukulang, nag-aaksaya ka lang ng oras. Isang maliit na ngangisi ang sumilay sa mga labi ni Doña Lourdes. Naglakad siya palibot sa opisina, hinahaplos ang mga mamahaling gamit na parabang sinusuri ang kalidad nito. Naparito ako para bisitahin ang mga apo ko, sabi niya, may diin sa huling mga salita. At para tiyakin na hindi mo sila ginagawang katatawanan gaya ng nangyari sa huling caregiver mo. Nabasa ko sa dyaryo, nakakahiya. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa balat ni Daniel. Tapos na ang isyong yon, mariin niyang sabi. Talaga ba? Huminto si Doña Lourdes sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang nangisi ay nawala na palitan ng isang matigas na ekspresyon. Matapos ang iskandalong yon, hindi ko nahahayaang masira pa ang alaala ng anak ko. Hindi ko hahayaang mabulok ang mga apo ko sa bahay na ito, kasama mo. Mula sa kanyang mamahaling Hermes bag, naglabas siya ng isang makapal na folder at inilapag ito sa mesa ni Daniel. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang ibagsak niya ito. Ang tunog ay parang isang hatol. Ano ito, tanong ni Daniel, bagamat alam na niya sa kanyang puso ang sagot. Isang petisyon, sagot ni Doña Lourdes, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Isang petisyon para makuha ang kustodya ng mga apo ko. Dadalhin ko sila sa isang lugar kung saan sila tunay na aalagaan, hindi babantayan, na parang mga bilanggo ng isang amang sumuko na. Napatitig si Daniel sa folder, mga legal na dokumento, isang deklarasyon ng digmaan. Tumalikod si Doña Lourdes at nagsimulang maglakad palabas. Bago siya tuluyang umalis, huminto siya sa may pinto at muling hinarap si Daniel. Pinabayaan mo ang anak ko, Daniel, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay kasing tulis ng isang punyal. Namatay siyang mag-isa sa ospital na yon. Hindi ko hahayaang pabayaan mo rin ang mga anak niya. At sa mga salitang yon, umalis siya. Iniwan si Daniel na
Nakaupo sa gitna ng kanyang marangyang hawla, hawak ang isang dokumentong nagbabantang kunin sa kanya ang tanging bagay na natitira pa sa kanya. Ang pag-aalinlangan ay nakikipagbuno sa isang kakatwang pag-asa sa loob ng dibdib ni Daniel. Ang bawat galaw ni Christine ay isang direktang pagsuway sa kanyang mga utos, ngunit isa ring imahe ng dedikasyon na hindi pa niya nasasaksihan. Ang mga naunang therapist ay sumusunod sa mga chart, ang kanilang mga kilos ay mekanikal at walang personal na koneksyon. Ngunit ang babaeng ito, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na may kasamang pangunawa na para bang nakikinig siya sa isang lihim na sinasabi ng mga kalamnan ng bata. Kaya mo yan, Nico. Naririnig niyang bulong ni Christine sa screen, halos hindi marinig sa mikropono. Ang mga paa mo ay ginawa para sa paglalakbay. Kailangan lang nating ipaalala sa kanila kung paano. Mga salitang puno ng paniniwala. Mga salitang matagal nang ibinaon ni Daniel kasama ng mga pangarap niya para sa kanila. Matapos ang ilang minuto, marahang ibinaba ang mga binti ni Nico at binalutan ito ng kumot. Pagkatapos ay bumaling siya sa huli at pinakamaliit sa tatlo si Max. Si Max ang pinakatahimik, ang madalas na nakapikit na tila ang mundo sa labas ay masyadong mabigat para harapin. Para kay Daniel, si Max ang representasyon ng pinakamatinding kawalan ng pag-asa. Inaasahan ni Daniel na gagawin din ni Christine ang parehong ehersisyo kay Max. Ngunit sa halip kumuha ito ng isang makulay na libro mula sa kanyang bag. Isang libro para sa mga bata. Umupo siya sa sahig sa tabi ng wheelchair ni Max kung saan tiyak na makikita siya ng bata kung sakaling magmulat ito ng mga mata. Isang kalokohan, pabulong na sabi ni Daniel sa kanyang sarili na pailing. Nagbabasa siya sa isang batang halos hindi gumagalaw. Ang kilos na yon ay tila isang sukdulang pagpapakita ng walang katuturang optimismo, isang bagay na kinasusuklaman niya. Binuksan ni Christine ang libro. May isang munting bituin, simula niya ang kanyang boses ay malumanay at puno ng himig na nangangarap na maabot ang buwan. Sabi ng ibang mga bituin, imposible yan, masyadong malayo ang buwan at ikaw ay napakaliit. Nagpatuloy siya sa pagkukwento, binibigyan ng buhay ang bawat karakter. Binabago ang kanyang tono para sa munting bituin at sa mga mapanghusgang bituin sa paligid nito. Si Daniel na nakatingin pa rin sa monitor ay hindi na malayang nakikinig na rin pala siya. Ang simpleng kwento ay sumasalamin sa kanyang sariling pakikipaglaban ang mundo. Ang mga doktor, si Doña Lourdes at maging siya mismo ay nagsasabing imposible. At ang kanyang mga anak, sila ang mga munting bituin. Ngunit ang munting bituin ay hindi nakinig. Pagpapatuloy ni Christine, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Max. Gabi-gabi, sinusubukan niyang kuminang ng pinakamaliwanag. Gabi-gabi, sinusubukan niyang tumalon ng pinakamataas, umaasang kahit 1 pulgada ay mapapalapit siya sa kanyang pangarap. Sa puntong yon, isang bagay ang nangyari. Isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Daniel at nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang mga pilik mata ni Max ay bahagyang gumalaw. Pagkatapos, dahan-dahan, napakabagal ang kanyang mga talukap ay nagsimulang magbukas. Hindi ito isang mabilis na pagmulat. Ito ay isang mabagal at sinasadyang pag-angat na parabang nangangailangan ng lahat ng lakas sa kanyang munting katawan. At nang tuluyan na itong bumukas, ang kanyang mga mata, malalim at madilim na mga mata, na bihira, nang masilayan ni Daniel ay hindi tumingin sa kawalan. Tumingin ito ng diretso kay Christine. Isang sandali ng purong koneksyon. Isang tahimik na pag-uusap sa pagitan ng isang babaeng puno ng paniniwala at isang batang lalaki na sa unang pagkakataon ay nagpakita ng isang kislap ng pagkilala. Sa kanyang malamig at madilim na opisina, napabitaw si Daniel sa kanyang hininga. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay na kanina'y nakakuyom sa galit ay ngayon ay nakabukas at nanginginig sa ibabaw ng kanyang mesa.
Sinubukan ng kanyang isip na humanap ng lohikal na paliwanag. Isang reflex, isang pagkakataon, isang epekto ng ilaw. Ngunit ang kanyang puso, ang bahaging matagal na niyang pinatigas at isinara, ay alam ang katotohanan. Iyon ay hindi isang aksidente, iyon ay isang tugon. Nakatitig siya sa screen sa imahe ng kanyang bunsong anak, nagising at nakatingin. Ang mga sigaw niya kay Mang Manuel, ang bigat ng mga legal na dokumento, ang mapanghamak na tingin ni Doña Lourdes, lahat ng yon ay biglang naglaho. Sa sandaling iyon, ang tanging umiral sa kanyang mundo ay ang pares ng mga matang iyon, isang pares ng mga mata na nagsasabing narito ako. Si Daniel Sandoval ay nanatiling nakatitig sa monitor, hindi makagalaw. Isang maliit na nota ng pag-asa ang tumagos sa mga pader na kanyang itinayo, at ang tunog nito, kahit gaano kahina, ay nakabibingi. Hindi na matiis ni Daniel. Ang imahe ni Max na nagmumulat ng mata ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, hindi bilang isang simbolo ng pag-asa, kundi bilang isang babala. Ang pag-asa ay isang apoy na kapag sinindihan ay susunugin lamang ang lahat hanggang sa maging abo. At si Christine Reyes ang may dala ng posporo. Sa loob ng 2 araw, pinanood niya ito mula sa kanyang opisina. Pinanood niya itong kumanta ng mga awiting pambata. Pinanood niya itong magbasa ng mga kwento tungkol sa mga hayop na natutong lumipad. Pinanood niya itong igalaw ang mga binti ng kanyang mga anak. Bumubulong ng mga salitang hindi niya marinig, ngunit alam niyang puno ng mga kasinungalingan. Mga kasinungalingan tungkol sa paggaling sa posibilidad sa isang kinabukasang sinabi na ng siyensya na hindi kailanman darating. Bawat ngiti, bawat banayad na haplos ni Christine sa kanyang mga anak ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Isang sampal na nagsasabing nagkakamali siya. Isang sampal na gumigising sa sakit na matagal na niyang pinipilit na patulugin. Hindi na niya kaya. Kailangan itong matigil. Ngayon na. Tumayo siya, ang kanyang silya ay gumawa ng isang garalgal na tunog sa sahig. Nilisan niya ang kanyang kuta at naglakad sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang mga yapak niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, isang anunsyo ng paparating na bagyo. Hindi siya kumatok. Itinulak niya ang pinto ng therapy room ng buong lakas at ito ay bumukas na may malakas na kalabog. Si Christine ay nakaluhod sa sahig, inaayos ang suporta sa paa ni Finn. Nang marinig ang ingay, dahan-ahan siyang lumingon, ang kanyang mukha ay kalmado na. Para bang inaasahan na niya ang pagdating ni Daniel. Walang gulat, walang takot, tanging isang tahimik na paghahanda. Ang kanyang katahimikan ay lalong nagpaalab sa galit ni Daniel. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pinaghalong galit at pagod. Dahan-dahang tumayo si Christine at hinarap siya. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tiningnan niya si Daniel ng diretso sa mata na para bang sinusuri ang lalim ng sakit sa likod ng kanyang galit. Inaalagaan ko po ang mga anak ninyo, sagot niya sa isang boses na matatag ngunit hindi mapanlaban. Tinatawag mo bang pag-aalaga ito? Lumapit si Daniel, ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Nagpapakalat ka ng mga kasinungalingan. Nagbibigay ka ng pag-asa sa mga batang hindi na dapat umasa. Ito ay kalupitan, hindi po pag-asa ang ibinibigay ko, Sir Daniel. Paniniwala, pagtatama ni Christine. May pagkakaiba po iyon. Naniniwala ako sa kakayahan ng kanilang mga utak na gumawa ng mga bagong koneksyon. Neuroplasticity ang tawag dito. Naniniwala ako na sila ay higit pa sa kanilang diagnosis. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Daniel. Neuroplasticity. Sa tingin mo, sa ilang linggo mong pagbabasa sa internet, ay mas marami ka ng alam kaysa sa mga pinakamahuhusay na espesyalista sa buong mundo. Mga doktor na nag-aral ng dekada para lang sabihin sa akin ang katotohanan. Ang mga doktor po ay tumitingin sa mga datos at istatistika, paliwanag ni Christine. Hindi natitinag. Tinitingnan nila kung ano ang karaniwang nangyayari.
Pero hindi po istatistika ang mga anak ninyo. Sila ay sina Jax, Finn at Max. Mayroon silang sariling laban at karapatan nilang magkaroon ng isang taong kakampi sa kanila. Ang bawat salita niya ay tumatagos sa pader na itinayo ni Daniel. Ang bawat salita ay isang banta sa kanyang kontroladong mundo ng kawalan ng pag-asa. Sinabi ng mga doktor na sila ay isang kasong walang lunas. Sigaw ni Daniel, ang kanyang boses ay halos mabasag na puno ng sakit na 2 taon niyang itinatago. Sinabi nila na habang buhay na silang mananatili sa mga upuang yan at ikaw darating ka rito at sisirain ang lahat. Sa puntong yon, isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Christine. Ang kanyang pagiging kalmado ay nabalutan ng isang matinding damdamin, hindi galit, kundi isang matatag at hindi matitinag na paninindigan. Mga anak ninyo sila, Sir Daniel, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba, ngunit mas tumindi ang bigat. Hindi isang hatol na kamatayan. Ang pangungusap na yon ang sumira sa lahat. Ang huling hibla ng kontrol ni Daniel ay naputol. Ang mga salitang yon ay hindi lang isang argumento. Isa yung akusasyon. Isang akusasyon na siya ang kanilang ama, ang tumuring sa kanila bilang isang sentensya. Sa sobrang galit, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang pinto. Tanggal ka na. Sigaw niya, ang kanyang boses ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Umalis ka sa bahay na ito. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang 3 bata sa kanilang mga wheelchair ay nanatiling hindi gumagalaw, mga tahimik na saksi sa pagguho ng mundo ng kanilang ama. Tiningnan siya ni Christine. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng pagkatalo o lungkot. Sa halip, lumingon siya at tiningnan ng 3 bata ang kanyang tunay na pinag-aalayan ng katapatan. Pagkatapos, muli siyang bumaling kay Daniel. Kung tatanggalin ninyo ako, sabi niya sa isang boses na halos pabulong, ngunit tumagos sa puso ni Daniel na parang isang punyal. Pakiusap kayo na mismo ang magsabi sa kanila na sumuko na kayo. Pagkasabi noon, hindi na niya hinintay ang sagot ni Daniel. Marahan siyang tumalikod, lumuhod muli sa tabi ni Finn at ipinagpatuloy ang pag-aayos sa suporta ng paa nito, na parabang walang nangyaring sigawan, na parabang wala siyang narinig na utos na pagpapatalsik. Naiwan si Daniel na nakatayo, ang kanyang kamay ay nakaturo pa rin sa pinto. Ang kanyang galit ay biglang naglaho na parang isang alon na humampas sa pampang, at ngayon ay bumabalik sa dagat. Iniiwan siyang hubad at nanginginig. Ang mga salita ni Christine ay humampas sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Kayo na mismo ang magsabi sa kanila na sumuko na kayo. Napababa ang kanyang kamay. Ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa sahig. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ang babae palabas, ngunit hindi siya makagalaw. Dahil sa kaibuturan ng kanyang durog na puso, alam niya ang katotohanan. Tama siya. Hindi tinanggal ni Daniel si Christine. Ang mga salita nito ay tumatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman niyang natalo siya sa isang argumento. Ngunit ang hindi pagpapatalsik dito ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Sa halip, isang bagong uri ng digmaan ang nagsimula sa mansyon, isang digmaang tahimik. Nagtago si Daniel sa kanyang opisina. Ginawa itong mas matibay na kuta. Lahat ng komunikasyon ay idinadaan niya kay Mang Manuel. Sabihin mo kay Miss Reyes na kailangan ng palitan ang mga lampin, utos niya sa intercom, kahit na kaya naman niyang maglakad ng ilang hakbang para sabihin ito ng personal. Sabihin mo sa kanya na oras na para sa gamot ni Finn. Ang mansyon na dati puno ng malungkot na katahimikan ay ngayon ay nababalot ng isang makapal at mabigat na tensyon. Ramdam ito ni Mang Manuel sa bawat utos na tinatanggap niya. Ramdam ito sa paraan ng pag-iwas ni Daniel sa therapy room. At marahil
Ramdam din ito ng 3 bata sa kanilang mga wheelchair. Si Christine sa kabilang banda ay tila hindi apektado. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain ng may parehong dedikasyon at katahimikan. Ipinagpatuloy niya ang pagpapatugtog ng malumanay na musika. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng mga kwento. Ipinagpatuloy niya ang mga ehersisyo na siya mismo ang lumikha. Kumikilos siya na parabang ang sigawan nila ni Daniel ay hindi kailanman nangyari. Ang kanyang profesionalismo ay isang tahimik na paghamon na lalong nagpapainit ng ulo ni Daniel. Araw ng Huwebes. Oras na para sa lingguhang sesyon ng lisensyadong physical therapist ng mga bata. Dumating si Dr. Patricia Cruz, isang babaeng nasa edad 40 na may dalang clinical na aura at isang clipboard na laging puno ng mga tala. Siya ang representasyon ng siyensya at protocol, ang mga bagay na pinanghahawakan ni Daniel. Mahigit 1 taon na siyang therapist ng mga bata at bawat ulat niya ay pare-pareho, walang makabuluhang pagbabago. Pinanood ni Daniel ang lahat mula sa kanyang monitor. Sinimula ni Dr. Cruz ang kanyang gawain kay Jax. Itinaas niya ang braso nito. Pagkatapos ay ang binti sinusuri ang tinatawag niyang range of motion at muscle resistance. Ang kanyang mga kilos ay sanay na halos mechanical. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsusuri sa binti ni Jax, bigla siyang huminto. Kumunot ang kanyang noo. Binitawan niya ang binti. Pagkatapos ay muling hinawakan. Inuulit ang parehong paggalaw. Mas mabagal ngayon, mas maingat. Mula sa kanyang opisina, napasandal si Daniel palapit sa screen, ang kanyang mga mata ay nanliliit. Ano iyon? Ano ang nakita niya? Tumingala si Dr. Cruz mula sa kanyang ginagawa at tinawag si Christine. Miss Reyes, maaari ba tayong mag-usap sandali? Lumapit si Christine. Nagsimula silang mag-usap ng pabulong. Hindi marinig ni Daniel ang eksaktong mga salita sa mikropono ng kamera, ngunit nakikita niya ang kanilang mga kilos. Si Dr. Cruz ay nagtatanong, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng propesyonal na pag-usisa. Si Christine ay mahinahong sumasagot, minsay iginagalaw ang kanyang mga kamay para ipakita ang ehersisyo na ginagawa niya. Tumango-tango si Dr. Cruz pagkatapos ay may isinulat sa kanyang clipboard. Pagkatapos noon, ang pagsusuri niya kina Finn at Max ay mas naging masusi. Hindi na ito mechanical. Ang bawat paggalaw ay may kasamang matamang pagmamasid. Pagkatapos ng 1 oras, natapos din si Dr. Cruz. Inayos niya ang kanyang mga gamit at naglakad palabas ng therapy room. Ngunit sa halip na dumiretso sa labas, huminto siya at kumatok sa pinto ng opisina ni Daniel. Nagulat si Daniel. Bihira itong mangyari. Pasok, sabi niya. Pumasok si Dr. Cruz, isinara ang pinto sa likod niya. Mr. Sandoval, may kailangan po tayong pag-usapan. May problema ba, tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay agad na naging alerto. Umiling si Dr. Cruz. Hindi problema, sir. Sa katunayan, kabaligtaran. Umupo siya sa tapat ng mesa ni Daniel. Sa pagsusuri ko ngayon, may napansin akong makabuluhang pagbuti sa muscle tone ng mga bata, lalo na kay Jax at Finn. Ang kanilang mga kalamnan, mas may reaksyon, mas may engagement. Ito ay hindi pangkaraniwan base sa kanilang kasaysayan. Nakatitig lang si Daniel, sinusubukang iproseso ang mga salita. Pagbuti hindi pangkaraniwan. Sigurado ka ba yun lang ang naisagot niya? 100%, sabi ng doktora. Tinanong ko si Miss Reyes kung meron ba siyang ibang ginagawa. Ipinaliwanag niya sa akin ang kanyang mga pamamaraan, ang music stimulation, ang repetitive motor patterning. Sa totoo lang, ang mga ito ay mga umuusbong na teorya sa pediatric therapy na may positibong resulta. Tinitigan ni Dr. Cruz si Daniel. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong ginagawa niya araw-araw, Mr. Sandoval, pero epektibo. It's working. Pagkatapos, binitiwan niya ang mga salitang nagpayanig sa mundo ni Daniel. Dahil dito, isasama ko ang ilan sa kanyang mga pamamaraan
Sa opisyal na therapy plan, I will adjust the protocol. Napatulala si Daniel, ang protocol, ang Biblia ng pag-aalaga sa kanyang mga anak. Ang pundasyon ng kanyang argumento laban kay Christine. At ngayon, ang mismong kinatawan ng siyensya ay nagsasabing babaguhin niya ito dahil sa isang babaeng tinawag niyang nagkakalat ng kasinungalingan. Nagpaalam si Dr. Cruz at umalis iniwan si Daniel sa isang nakabibinging katahimikan. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang unang katibayan. Isang katibayan na hindi mula sa emosyon o paniniwala, kundi mula sa isang profesional na kanyang pinagkakatiwalaan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang tunog ng notifikasyon ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang laptop. Isang bagong email, binuksan niya ito, galing sa kanyang abogado. Ang subject line ay nakasulat sa malalaking titik na pula, Urgent Sandoval Custody Case. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang nilalaman, Mr. Sandoval, nakatanggap na kami ng abiso mula sa korte. Itinakda na ang petsa para sa unang pagdinig ng kaso ng kustodya. Ito ay gaganapin sa loob ng 1 buwan. Ang buwan mula ngayon, kailangan nating maghanda. Napatingin si Daniel sa petsa, 1 buwan, 30 araw. Ang orasan ay nagsimula ng umandar. Biglang ang maliit na sinag ng pag-asang dala ng ulat ni Dr. Cruz ay nabalutan ng anino ng isang napipintong panganib. Mayroon siyang katibayan, oo. Ngunit mayroon pa ba siyang sapat na oras gabi na ngunit ang mga ilaw sa opisina ni Daniel Sandoval ay nanatiling nakabukas, isang nag-iisang mantsa ng liwanag sa kadiliman ng mansyon. Hindi trabaho ang nagpupuyat sa kanya. Hindi rin ang kasong isinampa ni Doña Lourdes. Ito ay ang multo ng isang pag-uusap na hindi niya maiwaksi sa kanyang isipan. Sa isang kilos na tila labag sa kanyang kalooban, binuksan niyang muli ang security software sa kanyang laptop. Hinanap niya ang recording mula sa araw ng kanilang pagtutuos ni Christine. Pinindot niya ang play. Ang kanyang sariling boses ang unang umalingaw-ngaw, malakas malupit puno ng galit na ngayon ay parang tunog ng purong desperasyon. Pinanood niya ang kanyang sarili na sumisigaw nagwawala isang hari. Sa isang kahariang gawa sa salamin, nagagalit sa sarili nitong refleksyon. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Christine, kalmado ngunit matatag, at ang mga salitang tumapos sa lahat. Kung tatanggalin ninyo ako, pakiusap kayo na mismo ang magsabi sa kanila na sumuko na kayo. Pinindot niya ang pause. Ang imahe sa screen ay nagyelo ang kanyang mukha na puno ng galit at ang likod ni Christine na nakaharap sa kanya isang tahimik na pader ng paninindigan. Idagdag pa rito ang ulat ni Dr. Cruz epektibo, isasama ko sa opisyal na therapy plan. Isang matinding kahihiyan ang gumapang sa kanyang dibdib, malamig at mabigat. Siya ang mayaman. Siya ang makapangyarihan. Siya ang may access sa lahat ng pinakamahuhusay na doktor. Ngunit isang ordinaryong babae na may sahod na mas mababa pa sa ginagastos niya sa alak sa 1 linggo, ang nakakita sa bagay na pinili niyang bulagin ang sarili. Isinara niya ang laptop ng may puwersa. Hindi na niya kayang manood. Hindi na niya kayang magtago sa likod ng mga screen. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Dinadala siya sa mga pasilyo na matagal na niyang hindi tinatahak. Nilagpasan niya ang formal na silid-kainan kung saan binalak nilang mag-asawa na magdaos ng mga salo-salo sa Pasko. Nilagpasan niya ang sunroom kung saan pinangarap ni Jennifer na magbasa habang naglalaro ang kanilang mga anak sa hardin. Ang bawat madilim na silid ay isang libingan ng mga pangarap. Huminto siya sa harap ng isang partikular na pinto sa dulo ng pasilyo sa 2 palapag. Isang puting pinto na laging nakasara. Hindi niya na matandaan kung kailan niya ito huling binuksan. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang malamig na doorknob na tanso. Pinihit niya ito. Bumukas ang pinto
na may mahinang langit-ngit ang tunog ng isang alaalang muling nabuhay, ang silid ng mga bata. Ang nursery na si Jennifer mismo ang nagdisenyo, isang amoy ng alikabok at nakaimbak na pag-asa ang sumalubong sa kanya. Pumasok ang liwanag ng buwan mula sa malaking bintana, nagbibigay liwanag sa isang eksenang nagyelo sa panahon. Ang mga pader ay kulay dilaw, ang kulay ng sikat ng araw. Sa isang pader, may isang mural na ipininta mismo ni Jennifer, mga girafe elepante at mga unggoy na nakangiti na para bang naghihintay sa pagdating ng tatlong maliliit na manunood. Lahat ay nababalutan ng manipis na alikabok. Ang tatlong kuna ay nakaayos pa rin sa isang kalahating bilog na may mga mobile ng mga bituin at buwan na nakabitin sa itaas, hindi gumagalaw. Sa isang sulok nakatayo ang tumba-tumba ni Jennifer, isang nakatuping kumot na kulay asul ang nakapatong pa rin sa braso nito na para bang saglit lang siyang umalis at babalik din. Lumapit si Daniel, ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa kahoy ng isa sa mga kuna. Dito dapat sila matutulog. Dito dapat nila unang makikita ang mundo. Ngunit sa halip sila ay nasa mga medical bed sa ibaba, napapaligiran ng mga makina at mga chart. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na galit. Ito ay purong pighati, isang pighating kasing lalim ng karagatan. Umupo siya sa tumba-tumba ni Jennifer. Umugoy ito ng bahagya at ang mahinang tunog nito ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Inabot niya ang isang maliit na libro na nakapatong sa katabing lamesita. Isang journal. Ang pamilyar na sulat kamay ni Jennifer ay nasa pabalat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ito. Pumunta siya sa huling pahina na may sulat ang petsa ay 1 linggo bago siya manganak. Mahal kong Jax Finn at Max, panimula ng sulat. Hindi pa man tayo nagkikita pero nararamdaman ko na kayo. Naririnig ko na ang mga pangarap ninyo sa bawat sipa ninyo. Ang sabi ng mga doktor, kailangan nating mag-ingat. Sabi nila, may mga panganib. Ngunit alam mo, hindi ako natatakot. Dahil alam kong malalakas kayo. Ipinanganak kayong mga mandirigma. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang bawat salita ay parang isang patak ng mainit na luha sa kanyang nagyayelong puso. Ang inyong ama si Daniel ay nag-aalala. Nakikita ko sa kanyang mga mata. Sinusubukan niyang maging matatag para sa akin, ngunit alam kong natatakot siya. Ganyan siya. Lagi niyang gustong kontrolin ang lahat para protektahan tayo. Ngunit may mga bagay sa buhay na hindi kayang kontrolin, tanging paniniwalaan lamang. At naniniwala ako sa inyo. Naniniwala ako sa mga himala. Huminto si Daniel, ang kanyang paghinga ay naghahabol. At pagkatapos, nabasa niya ang huling mga pangungusap, mga salitang tila isinulat para mismo sa gabing iyon. Kaya kapag nabasa mo ito balang araw, Daniel, mahal ko, tandaan mo ito. Kahit anong sabihin ng mundo, kahit anong sabihin ng siyensya, huwag na huwag kang susuko sa kanila. Ang ating mga anak ay mga bituin. At kahit na kung minsan ay natatakpan sila ng mga ulap, hindi ibig sabihin noon ay tumigil na sila sa pagniningning. Iyon na. Ang huling pader na nagpoprotekta sa kanya ay tuluyan ng gumuho. Ibinaba niya ang journal at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. At sa unang pagkakataon, mula noong araw na namatay si Jennifer, umiyak si Daniel Sandoval. Hindi isang tahimik na pagluha, isang malakas at masakit na hagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang malaking katawan ay nayanig sa bawat hikbi. Ang tunog ng kanyang pagtangis ay napuno sa silid na dapat sanang puno ng mga tawa ng sanggol. Umiyak siya para sa kanyang asawa. Umiyak siya para sa kanyang mga anak. Ngunit higit sa lahat, umiyak siya para sa sarili niya. Dahil sa gabing iyon, sa gitna ng mga alikabok at mga pangarap na hindi natupad sa wakas, ay inamin niya ang katotohanan. Hinayaan niyang manalo ang takot. Isinuko niya ang paniniwalang si Jennifer ang mayroon.
Isinuko niya ang kanyang mga anak. At sa paggawa noon, isinuko niya rin ang kanyang sarili. Pagkatapos ng gabing iyon sa nursery, isang bagay ang nagbago kay Daniel. Hindi ito isang biglaang pagbabagong loob, kundi isang tahimik at marahang pag-init ng isang pusong matagal nang nagyelo. Hindi na niya tinitingnan ang mga monitor para maghanap ng pagkakamali. Ngayon, nanonood siya para matuto, para umunawa. Ngunit ang personal niyang pagbabago ay hindi sapat para pigilan ang paparating na unos. Isang linggo bago ang nakatakdang pagdinig sa korte, isang opisyal na sulat ang dumating. Isang social worker ang itinalaga ng korte para magsagawa ng isang surpresang pagbisita at pagsusuri sa kanilang tahanan. Ito ang standard na proseso. Ito rin ang pinakamalaking sandata ni Doña Lourdes laban sa kanya. Darating siya anumang oras ngayong linggo, sabi ni Daniel sa kanyang abogado sa telepono. Ang boses ay puno ng tensyon. Walang anunsyo. Anong gagawin natin? Maging normal lang kayo, Mr. Sandoval, sagot ng abogado. Ipakita ninyo na ang mga bata ay nasa isang ligtas at mapagmahal na kapaligiran. At higit sa lahat, iwasan ninyo ang anumang komprontasyon sa inyong biyenan kung sakaling magpakita siya. Madaling sabihin, mahirap gawin. Makalipas ang 2 araw, habang si Christine ay nasa kalagitnaan ng hapon na sesyon, kasama ang mga bata, isang hindi pamilyar na kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. Isang babae na may dalang clipboard ang bumaba. Ang social worker. Sinalubong siya ni Daniel sa pinto. Sinubukang magpakita ng isang imahe ng kalmado at responsableng ama. Magandang hapon po. Ako si Daniel Sandoval. Tuloy po kayo. Ang social worker si Gingan Reyes, isang kakatuwang pagkakataon. Sa apelyido ni Christine ay isang babaeng nasa edad 50. May matalas na mga mata na tila kayang basahin ang bawat sikreto. Gusto ko pong makita ang mga bata, Mr. Sandoval, at ang kanilang kasalukuyang tagapag-alaga, sabi nito sa isang formal na tono. Iginiya sila ni Daniel papunta sa therapy room. Ang eksenang kanilang natagpuan ay payapa. Si Christine ay nakaupo sa sahig na sa gitna ng 3 wheelchair. Hindi siya nagbabasa o nagpapatugtog. Sa halip may hawak siyang isang maliit at malambot na bola. Dahan-dahan niyang iginulong ang bola patungo sa tray ng wheelchair ni Nico. Sige na Nico, kunin mo ang bola. Ang braso ng bata ay nanginginig, ngunit dahan-dahan itong gumalaw. Ang mga daliri nito ay unti-unting umabot at marahang itinulak ang bola, pabalik na gumulong at huminto. Malapit sa paa ni Christine. Isang maliit na tagumpay, ngunit isang himala para sa sino mang nakakaalam sa kanilang kalagayan. Pinulot ni Christine ang bola. Magaling Nico. Nakita mo ba yon, Jax? Kapatid mo ang galing. Lumingon siya kay Jax na sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay nakatingin hindi sa kawalan kundi sa kanyang kapatid. Ang ulo ni Jax ay nanatiling nakataas. Nang mas matagal kaysa sa dati ang kanyang mga mata, ay may kislap ng pag-usisa. Tahimik na nagmamasid si Gingan Reyes, isinusulat ang lahat sa kanyang clipboard. Biglang ang payapang eksena ay binulabog ng pagdating ng isa pang tao. Si Doña Lourdes, na tila may kakayahang malaman kung kailan eksaktong dapat sumulpot para sa pinakamalaking epekto ay pumasok sa silid. Suot ang isang mamahaling damit, ang kanyang mukha ay may peking ngiti ng isang nag-aalalang lola. O narito pala kayo, Gingan Reyes, bati niya sa social worker. Bago bumaling kay Daniel, narinig kong darating daw ang kinatawan ng korte, kaya naisip kong dapat ay narito rin ako para sa kapakanan ng aking mga apo. Ang kanyang mga mata ay maingat na iniiwasan si Daniel at sa halip ay tumuon kay Christine. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga labi ay kumukorte sa isang bahagyang paghamak. At ikaw siguro ang bagong... Alila, sabi niya. Ang salitang alila ay binitiwan niya na may kasamang lason. Sana naman ay mas maayos ka,
kaysa sa nauna na isang magnanakaw. Naramdaman ni Daniel na kumukulo ang kanyang dugo. Ito na, ang komprontasyon na sinabi ng abogado na iyuhan. Siya si Christine Reyes, ang caregiver ng mga bata. Mariing sabi ni Daniel, pinipigilan ang sarili. Oo, sabi ni Doña Lourdes na para bang hindi interesado. Isang babaeng taga-probinsya, hindi ba? Ano naman ang alam ng isang katulad niya sa pag-aalaga ng mga batang may espesyal na pangangailangan? Ang aking mga apo ay nangangailangan ng mga eksperto, hindi ng isang yaya. Bumaling siya sa social worker. Giangango Reyes, nakikita ninyo ba ang ibig kong sabihin? Ang aking manugang sa kanyang pagtitipid ay kumukuha ng mga taong walang sapat na kaalaman. Ang kapakanan ng aking mga apo ang nakasalalay dito. Ang bawat salita ay isang kalkuladong pag-atake, idinisenyo para ipahiya si Daniel at siraan si Christine sa harap ng social worker. Nakita ni Daniel na muling nagsusulat si Ging Reyes sa kanyang clipboard. Ang mukha nito ay nananatiling walang ekspresyon. Sa sandaling iyon, isang bagay ang pumutok sa loob ni Daniel. Hindi galit, kundi isang malinaw at matatag na desisyon. Ang matandang Daniel ay mananahimik yuyuko at hahayaang manalo ang kanyang biyenan sa salita. Ngunit ang bagong Daniel, ang Daniel na umiyak sa nursery, ang Daniel na nakabasa sa journal ni Jennifer, ang Daniel na nakasaksi sa maliliit na himala, ay hindi na mananahimik. Huminga siya ng malalim. Nagkakamali ka, Lourdes, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay kalmado, kontrolado, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ng kanyang biyenan mula sa kanya. Napalingon si Doña Lourdes gulat sa direktang pagtutol. Nagpatuloy si Daniel, ang kanyang tingin ay matatag. Si Miss Reyes ay maaaring hindi nagtapos sa mga mamahaling unibersidad, ngunit meron siyang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ko o ituro ng sinumang eksperto. Lumapit siya at tumayo sa pagitan ni Doña Lourdes at ni Christine, isang simbolikong pader ng proteksyon. Naniniwala siya sa mga anak ko, deklara ni Daniel. At iyon para sa akin ang pinakamahalagang kwalifikasyon sa lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang naghari sa silid. Si Doña Lourdes ay natigilan walang maisagot. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Natalo sa isang laban na akala niya ay sigurado na siyang panalo. Si Christine, na nanatiling tahimik sa buong panahon, ay tumingala kay Daniel. Sa kanyang mga mata, may isang kislap ng sorpresa at sa kauna-unahang pagkakataon, isang bakas ng pasasalamat. Ngunit ang pinakamahalagang reaksyon ay mula kay Ging Reyes. Itinigil niya ang kanyang pagsusulat. Tumingin siya kay Daniel. At sa isang saglit, isang halos hindi mapapansing ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsusulat, ang kanyang panulat ay gumagalaw ng may bagong sigla. Alam ni Daniel na ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa araw na yon, sa harap ng kanyang kaaway, sa harap ng batas, at sa harap ng babaeng nagbalik ng kanyang pananampalataya, nanalo siya sa isang mahalagang labanan. At ginawa niya iyon hindi sa pamamagitan ng yaman o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang simpleng katotohanan na natutunan niyang muli. Hapon ng Biyernes. Isang linggo na lang bago ang pagdinig. Ang bigat ng papalapit na araw ay parang isang madilim na ulap na bumabalot sa mansyon. Si Daniel ay nasa kanyang opisina, nakaharap sa laptop, ngunit ang mga numero at ulat sa kanyang screen ay walang kahulugan. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa isang nag-iisang tanong. Sapat na ba ang nagawa niya? Sapat na ba ang maliliit na pag-unlad para kumbinsihin ang isang hukom? Biglang isang pamilyar na tunog ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Isang alerto mula sa kanyang telepono. Binasa niya ang notifikasyon sa screen. Motion detected living room. Kumunot ang noo ni Daniel ang sala.
Isang silid na halos hindi na ginagamit. Isa itong formal na espasyo puno ng mga antigong kasangkapan at mga babasaging palamuti na iniingatan ni Jennifer. Masyadong mapanganib para sa mga wheelchair, maliban kung isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanya. Isang aksidente. Nahulog ba ang isa sa mga bata? Nagmamadali niyang kinuha ang telepono, nanginginig ang mga daliri habang binubuksan ang security app. Ang live feed mula sa sala ay lumitaw sa screen. Ang unang imahe na kanyang nakita ay ang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. 3 wheelchair. Nakatayo sa gilid malapit sa dingding. Walang laman. Isang matinding pagkatakot ang sumakal sa kanya. Nasaan sila? Nasaan ang mga anak niya? Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Baka inilipat lang sila ni Christine sa sahig para sa isang ehersisyo. Ngunit bakit sa sala? Iginagalaw niya ang camera view. Gamit ang kanyang daliri, sinusuyod ang bawat sulok ng malawak na silid. At pagkatapos, nakita niya sila. Sa gitna ng silid sa ibabaw ng makintab na sahig na gawa sa kahoy na sumasalamin sa liwanag ng hapon, nakatayo ang kanyang 3 anak. Si Jax, si Finn, si Max, hindi nakahawak sa kahit ano. Hindi nakasandal, nakatayo. Ang hininga ni Daniel ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga paralisadong anak, ang mga batang sinabi ng mga doktor na hindi kailanman makakatayo, ay nakatayo sa kanilang sariling mga paa. Nanginginig ang kanilang mga binti. Nanginginig ang kanilang buong katawan sa hirap. Ngunit nakatayo sila. Pagkatapos ay nakita niya si Christine. Nakaluhod ito sa sahig mga 5 talampakan ang layo mula sa kanila. Ang kanyang mga braso ay nakaunat bukas na parang isang ina na naghihintay sa yakap ng kanyang mga anak. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang liwanag na hindi pa nakikita ni Daniel dati. "Halika kayo mga anak ko," narinig niyang bulong ni Christine sa mikropono ng kamera. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Pumunta kayo sa akin. Kayanin niyo yan." Isang hakbang lang, hindi makahinga si Daniel. Ang kanyang buong mundo ay huminto nakasentro sa maliit na screen ng kanyang telepono. Si Jax ang unang gumalaw. Itinaas niya ang kanyang kanang paa mula sa sahig. Nagatubili ito sa hangin sa loob ng 1 segundo. 1 segundong parang walang hanggan bago ito muling bumagsak 1 pulgada lang sa unahan. Isang hakbang, isang tunog ang kumawala sa lalamunan ni Daniel, isang pigil na hikbi. Itinakip niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig na para bang kaya nitong pigilan ang bumabagyong damdamin sa kanyang dibdib. Sumunod si Finn. Mas maingat. Ang kanyang mga binti ay nanginginig ng husto. Ngunit iginalaw niya ang isang paa, pagkatapos ay ang isa pa. 2 maliliit hindi tiyak na hakbang. Isang malakas na hikbi ang tuluyang kumawala kay Daniel. Isang tunog ng purong hindi ka panipaniwalang pagkamangha. At si Max, ang pinakamaliit, ang pinakatahimik. Nakatayo lang siya roon, nanginginig ang kanyang maliliit na braso, ay nakaunat para sa balanse. "Kaya mo yan, mahal ko," sabi ni Christine. Ang kanyang boses ay isang pampalakas loob. "Nandito lang ako." Itinaas ni Max ang kanyang paa. Ibinaba niya ito. Isa pang pag-angat, isa pang hakbang, 3 hakbang. Pinanood ni Daniel ang kanyang bunsong anak na naglalakad, kahit papaika-ika, patungo sa nakaunat na mga braso ni Christine. Ang telepono ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ito sa sahig na gawa sa kahoy, ngunit hindi niya ito narinig. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang kanyang katawan ay dumulas mula sa kanyang upuan. Ang kanyang likod ay kumaskas sa gilid ng mesa hanggang sa napaupo siya sa sahig.
Hindi na siya kayang dalhin ng kanyang mga binti. Mula sa nakataob na telepono sa sahig, naririnig pa rin niya ang boses ni Christine puno ng ligaya at pag-iyak. Oo Diyos ko, oo. Tingnan ninyo ang mga sarili ninyo. Tingnan ninyo kung ano ang ginagawa ninyo. Nakarating ang 3 bata sa kanya. Bumagsak sila sa kanyang mga braso. Pagod na pagod, ngunit nagtagumpay. Niyakap sila ni Christine nang mahigpit isinubsob ang kanyang mukha sa kanilang maliliit na ulo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Alam ko paulit-ulit niyang bulong. Alam kong kaya ninyo. Alam ko. Si Daniel Sandoval ay nanatiling nakaupo sa sahig ng kanyang malamig na opisina. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapag-isip. Ang tanging nararamdaman niya ay ang marahas na panginginig ng kanyang buong katawan at ang walang tigil na pag-agos ng mga luha sa kanyang mga pisngi. 2 taon. 2 taon ng mga doktor na nagsasabing hindi kailanman. 2 taon ng mga espesyalista na nagpapatunay sa salitang imposible. 2 taon ng pagtanggap na ang kanyang mga anak ay gugugulin ng kanilang buhay sa mga wheelchair. At doon sila nakatayo, naglalakad yumayakap sa isang babaeng tumangging maniwala sa sinabi ng mundo. Isinubsob ni Daniel ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at humagulgol. Hindi ito ang tahimik na pagluha ng isang taong nasasaktan. Ito ang malakas magulo at ganap na pagbagsak ng isang taong nawasak at muling binubuo sa parehong pagkakataon. Bawat kabiguan, bawat pagtataksil, bawat gabing ginugol sa panunood, sa mga screen, sa halip na yakapin ang kanyang mga anak. Ang kahihiyan, ang takot, ang pag-asang ibinaon niya, nang napakalalim na nakalimutan na niyang umiral pa ito. Lahat ng yon ay bumuhos na parang isang dambuhalang alon na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang mga anak niya ay nakakalakad. Ang mga anak niya ay nakakalakad at muntik na siyang sumuko sa kanila. Hindi alam ni Daniel kung gaano siya katagal na nakaupo sa sahig. Mga minuto marahil ay mas matagal pa. Nang sa wakas ay natagpuan niya ang lakas para tumayo. Ang kanyang mga binti ay parang walang buto. Kumapit siya sa gilid ng kanyang mesa at marahang itinaas ang sarili. Ang kanyang telepono ay nakataob pa rin sa sahig. Ang basag na screen ay nagpapakita pa rin ng feed mula sa sala. Hindi niya ito pinulot. Hindi na niya kailangang manood pa. Lumabas siya ng kanyang opisina. Ang kanyang mga paa ay hindi matatag. Tinahak niya ang mahabang pasilyo. Nilagpasan ang mga bakanteng kwadro. Sa dingding, nilagpasan ang katahimikang itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili na parang isang baluti. Nang marating niya ang pinto ng sala, huminto siya. Nakabukas ito ng bahagya. Sumilip siya sa loob. Si Christine ay nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang 3 bata. Sila ay pagod na pagod, ang kanilang maliliit na katawan ay nakasandal sa kanya. Hawak niya sila na para bang sila ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Ang himala, ang imposibleng sandali na nasaksihan niya sa isang screen ay nagaganap sa kanyang harapan. Totoo ito. Ito ay totoo. At ang bigat ng katotohanan yon ay ang tuluyang nagpaguho sa kanya. Nakatayo si Daniel sa may pintuan ng sala, isang anino, sa gitna ng ginintuang liwanag ng hapon. Pinapanood niya ang eksena sa kanyang harapan, isang buhay na larawan ng himala. Si Christine nakaupo sa sahig ay parang isang anghel na napapaligiran ng 3 maliliit na nilalang na kanyang binantayan. Ang mga bata pagod ngunit payapa ay nakasandal sa kanya. Ang kanilang mga hininga ay malalim at kalmado. Ang pagod sa kanilang mga katawan ay patunay ng isang laban na kanilang ipinanalo. Sa wakas naramdaman ni Christine ang kanyang presensya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng silid. Inaasahan ni Daniel na makikita ang pagtatagumpay sa mukha ni Christine. Isang ngiti ng pagmamalaki, isang tingin na nagsasabing, "Sinabi ko sa iyo." Ngunit hindi iyon ang kanyang nakita. Sa mga mata ni Christine, nakita niya ang isang bagay
na mas malalim at mas nakakayanig pag-unawa. Pag-unawa sa kanyang sakit, sa kanyang pag-aalinlangan at sa bigat ng sandaling iyon para sa kanya. Walang paghuhusga, tanging isang tahimik na pagtanggap. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng lakas sa mga binti ni Daniel ay tuluyan ng bumigay. Hindi na niya kayang manatiling nakatayo. Dahan-dahan lumuhod siya. Sa may pintuan ng kanyang mga tuhod ay lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig na marmol. Hindi na niya kayang humakbang pa. Papaano yun lang ang salitang nagawa niyang bigkasin, ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Paano mo nalaman? Marahang ibinaba ni Christine ang kanyang tingin. Sa mga batang yakap niya, hinaplos ang buhok ni Jax. Pagkatapos muli siyang tumingin kay Daniel. Hindi ko po alam. Sir Daniel, sagot niya, ang kanyang boses ay malumanay na parang isang bulong na nagpapatahan. Hindi ko po alam na mangyayari ito. Ang tanging ginawa ko po ay maniwala. Ang mga simpleng salitang iyon hindi ko po alam. Ang tanging ginawa ko po ay maniwala ang siyang tuluyang bumasag sa lahat ng natitirang pader sa puso ni Daniel. Ang huling harang, ang huling depensa, ang kanyang luhika, ang kanyang takot, ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan, lahat ng yon ay gumuho at naging abo. Sa harap ng purong pananampalataya siya ay walang-wala. Hindi na niya napigilan ang sarili. Gamit ang kanyang mga kamay at tuhod, gumapang siya papasok sa sala. Bawat pag-usad ay isang kilos ng pagsuko, isang pag-amin sa kanyang pagkatalo. Gumapang siya sa makintab na sahig na dati simbolo ng kanyang yaman at ngayon ay ang landas patungo sa kanyang pagpapakumbaba. Huminto siya nang marating niya ang grupo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang dahan-dahan niyang iniaangat ang mga ito. Una, hinaplos niya ang pisngi ni Jax, pagkatapos ang buhok ni Finn, at sa huli, ang maliit na kamay ni Max, ang kanyang mga anak. Sa loob ng 2 taon, minahal niya sila. Mula sa malayo pinapanood, sa mga screen pinoprotektahan ng kanyang sarili sa likod ng mga pader na salamin. Dahil ang mawalan pa ng anuman ay papatay sa kanya. Ngunit narito sila buhay lumalaban, lumalago at muntik na niyang makaligtaan ang lahat. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Dahan-dahan inilipat niya ang kanyang mga anak mula sa yakap ni Christine patungo sa kanyang mga braso. Isa-isa. Hanggang sa silang 3 ay nasa kanyang kandungan. Niyakap niya sila. Nang mahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa kanilang maliliit na ulo, nilalanghap ang kanilang amoy, isang amoy ng pagkabata ng buhay ng pag-asa. Patawarin ninyo ako, bulong niya, ang kanyang mga luha ay tumutulo sa kanilang mga buhok. Patawarin ninyo ako, paulit-ulit niyang sinabi ang mga salitang iyon. Isang litanya, isang panalangin, isang paghingi ng tawad para sa bawat araw na nagtago siya. Bawat gabing pinili niya ang takot kaysa sa pananampalataya. Bawat sandaling hinayaan niyang nakawin ng pighati ang kanilang pagkabata. Si Christine sa kanyang tabi ay tahimik na nagsimulang umatras, binibigyan siya ng espasyo upang bigyan ng isang ama ng pagkakataong muling makasama ang kanyang mga anak. Ngunit bago pa siya makalayo, inabot ni Daniel ang kanyang kamay at hinawakan ito. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, desperado. Huwag, sabi niya, ang kanyang boses ay nagmamakaawa habang nakatingin siya rito. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi pa natutuyo. Pakiusap. Napatigil si Christine. Tumango siya ng marahan at doon sila nanatili sa gitna ng malawak na sala. Isang sirang ama na yakap-yakap ang kanyang mga anak na muling nabuo. Isang matapat na babae na tumangging sumuko. At sa gilid ng silid 3 wheelchair ang nakatayo, mga monumento ng isang nakaraang hindi na babalikan. Tumingin si Daniel kay Christine. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa mga luha. Ibinigay mo sa kanila ang kanilang mga binti
Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng utang na loob na hindi masukat. Marahang umiling si Christine, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi po, Sir Daniel, ibinigay nila sa kanilang mga sarili ang kanilang mga binti. Huminto siya sandali. Ang ginawa ko lang po ay ipaalala sa kanila na kaya nilang subukan. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naisip niya si Jennifer. Gustong-gusto sana ni Jennifer ang babaeng ito. Gustong-gusto sana niya ang sandaling ito. At sa isang lugar, naniniwala si Daniel na nanonood siya. Ang liwanag ng hapon ay dahan-dahang nagbago, lumilikha ng mahahabang anino sa sahig. Ngunit ang bahay ay hindi na madilim. Hindi na ito malamig. Buhay na ito. Mas hinigpitan ni Daniel ang yakap sa kanyang mga anak at hinayaan ang sarili na maramdaman ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Hindi isang marupok na pag-asa. Hindi isang maingat na pag-asa. Isang pag-asang totoo. Ang uri ng pag-asa na nangangailangan ng lahat, ngunit nagbibigay ng higit pa. Araw ng Lunes. Ang araw ng pagdinig. Isang malamig na umaga ang bumalot sa mansyon, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, ang lamig ay hindi tumagos sa loob ng mga pader. Sa halip may isang bagong init, isang bagong buhay na nagsisimulang umusbong. Bumukas ang malaking tarangkahan. Isang itim na Mercedes-Benz ang marangyang pumasok kasunod ang isang mas simpleng sedan. Mula sa Mercedes ay bumaba si Doña Lourdes, suot ang isang itim na power suit ang kanyang muka, ay isang maskara ng determinasyon. Sa kanyang tabi ay ang kanyang abogado, isang lalaking may dalang isang makapal na briefcase na puno ng mga legal na sandata. Mula sa sedan ay bumaba si Gantarday Reyes, ang social worker na naroon upang ibigay ang kanyang opisyal na ulat at rekomendasyon sa korte. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Doña Lourdes sa kanyang abogado. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Gusto kong matapos ito ngayon din. Lahat ay ayon sa plano, Doña. Sagot ng abogado. Ang ulat ng social worker ay magiging pinal na pako sa kabaong. Naglakad sila papasok sa mansyon na parabang sila na ang nagmamay-ari nito. Ang kanilang mga mukha ay handa para sa isang digmaan. Inaasahan nilang madadatnan si Daniel na nag-iisa balisa at handa ng sumuko. Sinalubong sila ni Mang Manuel sa pinto. Ang kanyang dating baluktot na likod ay tila mas tuwid ngayon. Tuloy po kayo. Sabi niya, ang kanyang boses ay may bagong sigla. Nasa sala po sila. Pumasok sila sa sala. At doon ang kanilang inihandang opensiba ay biglang natigil. Ang eksenang bumungad sa kanila ay hindi isang eksena ng kalungkutan o pagkatalo. Si Daniel Sandoval ay nakaupo sa sahig. Hindi sa isang mamahaling silya, kundi sa alpombra kasama ang kanyang mga anak. Ang kanyang mamahaling damit ay bahagyang gusot. Ang kanyang buhok ay medyo magulo. At sa kanyang mukha may isang bagay na hindi pa nakikita ni Doña Lourdes, kailanman isang tunay na ngiti. Si Christine ay nasa di kalayuan, nakaupo sa isang sopa, tahimik na nagmamasid na may ngiti sa kanyang mga labi. Bola papa bola. Sigaw ng isang maliit na boses. Si Jax. Marahang iginulong ni Daniel ang isang maliit at malambot na bola patungo kay Jax. Ang bata na may ngiti sa kanyang muka ay dahan-dahang tumayo. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit tumayo siya. Pagkatapos humakbang siya. 1, 2, 3 hindi perpektong hakbang. Narating niya ang bola yumuko nang may kahirapan at dinampot ito. Pagkatapos tumingin siya sa kanyang ama at tumawa. Isang tunay masayang tawa. Sa kabilang panig si Finn ay nakahawak sa isang mababang mesa, sinusubukang itayo ang sarili. Si Max naman ay nakaupo sa sahig, masayang ipinapalakpak ang kanyang mga kamay para sa kanyang kapatid. Napatanga si Doña Lourdes. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga mata na laging puno ng paghuhusga
ay ngayon ay puno ng hindi kapani-paniwalang pagkabigla. Tumingin siya sa kanyang abogado, na tulala rin. Tumingin siya kay Jengay Reyes. Ano? Ano ito? Nauutal niyang tanong. Hindi. Imposible ito. Dahan-dahang tumayo si Daniel, binuhat si Jax at inilagay sa kanyang balakang. Humarap siya sa kanila. Ang lalaking dati laging mukhang pagod at talunan ay ngayon ay nakatayo, nang tuwid ang kanyang mga mata ay malinaw at matatag. Magandang umaga, Lords. Bati niya, ang kanyang boses ay kalmado. Mabutit dumating kayo. May gusto sana kaming ipakita sa inyo. Tumingin si Gengan Reyes, ang social worker, mula sa mga bata patungo sa natitigilang si Doña Lourdes. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Isinara niya ang kanyang notebook. Sa tingin ko, sabi ni Geng Reyes, ang kanyang boses ay malinaw at opisyal, hindi na natin kailangang ituloy pa ito sa korte. Bumaling siya sa abogado ni Doña Lourdes. Ang aking opisyal na rekomendasyon ay ang manatili ng mga bata sa ilalim ng pangangalaga ng kanilang ama, si Mr. Daniel Sandoval. Malinaw na sila ay nasa isang kapaligirang hindi lamang ligtas, kundi nagpapalago rin sa kanilang kapakanan sa paraang hindi ko pa nasasaksihan. Ang bawat salita ay isang malakas na sampal sa mukha ni Doña Lourdes. Ang kanyang kaso, ang kanyang plano, ang kanyang paghihiganti, lahat ay gumuho sa isang iglap. Ngunit, wala na siyang masabi. Tiningnan niya ang kanyang mga apo, naglalakad, tumatawa, nabubuhay. Ang kanyang sandata laban kay Daniel ay ang kanilang kahinaan. Ngunit ngayon, ang kahinaang iyon ay wala na. Nang walang anumang salita, tumalikod ang abogado ni Doña Lourdes at marahang hinawakan ang braso nito, isang senyales na tapos na ang laban. Natalo sila. Ganap na natalo. Naglakad sila palabas ng mansyon, ang kanilang mga balikat ay bagsak. Ang tunog ng kanilang mga yapak sa marmol na sahig ay hindi na tunog ng kapangyarihan, kundi ng isang kahiyahiyang pag-atras. Nang maisara ni Mang Manuel ang pinto sa likuran nila, isang bagong uri ng katahimikan ang pumuno sa bahay. Hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan, kundi ang katahimikan ng kapayapaan. Ilang araw ang lumipas. Isang umaga nakita ni Mang Manuel si Daniel sa pasilyo nakatayo sa isang hagdanan, tinatanggal ang isa sa mga security camera mula sa dingding. Ako na po riyan, sir. Alok ng matanda. Ngumiti si Daniel. Huwag na, Manuel. Ako na. Oras na para tanggalin ang mga pader na ito. Maghapon silang dalawa na nagtanggal ng bawat kamera sa loob ng bahay. Bawat tornilyong kanilang tinatanggal ay isang pagpapalaya. Nang hapon na yon, lumabas si Daniel sa hardin. Ang fountain na matagal nang tuyo at walang buhay ay muling umaagos, ang tunog ng tubig ay parang isang masayang musika. Buhat-buhat niya si Max. Sa di kalayuan si Christine ay tinuturuan sina Jax at Finn kung paano sumipa ng bola. Tumingin si Daniel sa babaeng nagbago ng lahat. Hindi isang empleyado, hindi isang estranghero, isang biyaya. Christine, tawag niya. Lumingon ito, ang mukha ay nagliliwanag sa sikat ng araw. Salamat, sabi ni Daniel. Dalawang simpleng salita, ngunit naglalaman ng isang universo ng pasasalamat. Ngumiti si Christine, isang nangiting nagsasabing hindi kailangan ng pasasalamat. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Isang bagong umaga ang naghihintay, isang umaga na puno ng mga posibilidad. Ang mansyon ay hindi na isang musoleo. Ito ay muling naging isang tahanan. At sa loob nito, ang isang ama at ang kanyang tatlong maliliit na mandirigma ay handa nang harapin ang anumang pagsubok, hindi na sa likod ng mga screen, kundi magkakasama isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ilang linggo na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Doña Lourdes. Sa mansyon ng mga Sandoval, isang bagong ritmo ang nabuo. Ang mga araw ay hindi na sinusukat sa pamamagitan ng mga ulat ng NARS o mga alerto sa kamera,
kundi sa bilang ng mga hakbang, sa lakas ng mga tawa, at sa init ng mga yakap. Si Daniel ay ibang tao na. Ang kanyang opisina ay madalas nang walang laman. Mas madalas na siyang matagpuan sa sahig ng sala, nagpapagulong-gulong ng bola, o sa sahig ng hardin, tinutulungan ang kanyang mga anak na damhin ang damo sa kanilang mga paa. Ngunit ang pagbabago ay hindi madali. Ang pag-asa tulad ng isang bagong tanim ay marupok pa. Isang hapon habang naglalaro sila sa sala, ang tatlong bata ay sumusubok na maglakad mula sa sofa patungo sa kinauupuan ni Daniel. Si Finn at Max ay nakarating ng may pag-aalangan ngunit matagumpay. Ngunit si Jax, ang pinaka-adventurero sa tatlo, ay sinubukang tumakbo. Ang kanyang mga binti na malakas na, ngunit hindi pa sanay ay nagkabuhol-buhol. Isang malakas na kalabog, ang umalingaw-ngaw na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos isang malakas at masakit na iyak, napatayo si Daniel na parang tinamaan ng kidlat. Nakita niya si Jax na nakadapa sa sahig, umiiyak ng buong lakas. Agad na bumalik ang lahat ng kanyang dating kinatatakutan. Ang imahe ng kanyang mahinang anak ng mga babala, ng doktor ng salitang imposible. Jax! Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalalang malapit na sa pagkasindak. Mabilis siyang lumapit at binuhat ang bata. Sinuri niya ang bawat bahagi ng katawan nito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. May masakit ba na saan sabihin mo kay Papa? Si Christine, nakalalabas lang mula sa kusina, ay nakita ang eksena. Ngunit sa halip na magpanik, nanatili siyang kalmado. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga kilos ay banayad at may katiyakan. Jax, mahal, sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Tatawag ako ng doktor, baka nabalian ka. Sir Daniel, mahinang sabi ni Christine. Hindi siya pinansin ni Daniel. Ang kanyang mundo ay muling lumiit na kasentro sa takot. Dapat ay hindi ko hinayaan. Masyado pang maaga. Dapat ay mas maingat tayo. Daniel, mas mariing sabi ni Christine ginamit ang kanyang unang pangalan sa unang pagkakataon sa isang direktang utos. Napahinto si Daniel at napatingin sa kanya. Sa mga mata ni Christine wala siyang nakitang pag-aalala. Nakita niya ang lakas. Dahan-dahang kinuha ni Christine si Jax mula sa mga bisig ni Daniel at iniluhod ito sa sahig. Hinawakan niya ang mukha ng umiiyak na bata. Jax, tingnan mo ako, sabi niya sa isang malumanay ngunit matatag na boses. Ang pagbagsak ay bahagi ng paglalakad. Okay lang na madapa. Ang mahalaga ay kung paano ka tatayo ulit. Tumigil sa pag-iyak si Jax at tumitig kay Christine, ang kanyang maliliit na hikbi ay unti-unting humina. Masakit ba ang tuhod mo? Tanong ni Christine. Tumango ang bata. Alam ko. Ngayon hahalikan natin yan para gumaling. Hinalikan ni Christine ang tuhod ng bata. Pagkatapos tatayo ka at susubukan mo ulit. Dahil ikaw ay isang mandirigma. Hindi ka sumusuko. Pinanood ni Daniel ang eksena, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Nakita niya ang pagkakaiba sa kanilang dalawa. Siya sa unang senyales ng problema ay agad na bumalik sa takot. Siya ay handang ibalik ang kanyang anak sa isang ligtas na bula malayo sa panganib at malayo rin sa pag-unlad. Ngunit si Christine, tinuruan niya ang bata na harapin ang sakit, tanggapin ito at muling bumangon. Sa tulong ni Christine, dahan-dahang tumayo si Jax. Medyo umika-ika siya, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ngumiti siya. Tumingin siya sa kanyang ama. Isang alon ng kahihiyan at paghanga ang bumalot kay Daniel. Ang pagbabago ay hindi lamang tungkol sa pagiging masaya kapag ang lahat ay maayos. Ito ay tungkol sa pagiging matatag kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap. At sa pagsubok na yon, siya ay nabigo. Ngunit natuto siya. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang mga bata, pinuntahan ni Daniel si Christine sa hardin. Nakaupo ito sa isang bangko nakatingin sa mga bituin. Umupo siya sa tabi nito. Christine! Panimula niya, ang kanyang boses ay mahina. Salamat.
Kanina, natakot ako. Ang una kong naisip ay isuko na ang lahat. Tumingin sa kanya si Christine. Normal lang po iyon. Mahal na mahal ninyo sila. Ngunit ang pagmamahal ay hindi dapat maging isang kulungan. Sabi ni Daniel, mas para sa sarili niya kaysa kay Christine. Tinuruan mo ako ng isang mahalagang aral ngayon. Ang tunay na himala ay hindi ang kanilang unang hakbang. Ang tunay na himala ay ang bawat hakbang na kanilang gagawin pagkatapos madapa. Ngumiti si Christine. Nagsisimula pa lang po ang kanilang paglalakbay at ang sa inyo rin. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin sa katahimikan ng gabi, naintindihan ni Daniel na ang kanyang paggaling ay hindi pa tapos. Ang mga anino ng duda ay laging naroroon naghihintay ng pagkakataong bumalik. Ngunit ngayon, alam na niya kung paano labanan ng mga ito, hindi sa pamamagitan ng mga pader, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Isang umaga ng Sabado, isang buwan, pagkatapos ng insidente sa sala, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Mang Manuel ay pumasok sa silid kainan, kung saan si Daniel ay nagpapakain sa mga bata. Sir Daniel, sabi ng matanda, may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Si Doña Lourdes po, nasa labas. Napatigil si Daniel. Si Lourdes, wala silang narinig mula sa kanya mula noong araw na yon. Ang kanyang katahimikan ay isang bagay na ipinagpasalamat ni Daniel, ngunit palagi rin itong nasa likod ng kanyang isipan. Papasukin mo siya, Manuel, sabi ni Daniel pagkatapos ng isang sandali. Humarap siya kay Christine. Maari mo bang dalhin muna ang mga bata sa itaas? Tumango si Christine at nagsimulang asikasuhin ang mga bata. Nang pumasok si Doña Lourdes sa silid kainan, si Daniel na lang ang naroon naghihintay. Ang babaeng pumasok ay hindi ang parehong babae na kanyang huling nakita. Wala na ang kapangyarihan sa kanyang tindig. Wala na ang apoy sa kanyang mga mata. Siya ay mukhang matanda at pagod. May dala siyang isang malaking paper bag. Lourdes na, bati ni Daniel sa isang neutral na tono. Hindi siya tumingin ng diretso kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa 3 high chair na walang laman. Nasaan sila? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Nasa itaas sila, naglalaro. Sagot ni Daniel, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa wakas, inilapag ni Doña Lourdes ang paper bag sa mesa. Dinala ko ito para sa kanila, sabi niya. Sinilip ni Daniel ang laman, mga laruan. Hindi mamahalin at magagarang laruan, kundi mga simpleng kahoy na blok, isang stuffed toy na oso at mga librong pambata. Noong bata pa si Jennifer, nagsimula si Doña Lourdes, ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ang mga paborito niya. Naalala ko. Huminto siya, pinipigilan ng isang hikbi. Tumingin siya kay Daniel sa wakas. Sa kanyang mga mata, nakita ni Daniel ang isang bagay na hindi niya inaasahan, pagsisisi. Daniel, sabi niya, mali ako. Ang galit ko sa pagkawala ng aking anak. Ibinunton ko sa'yo, sa kanila. Nabulag ako ng aking pighati. Nakita ko lamang ang aking nawala, hindi ko nakita ang aking natira. Ang pag-amin na yon mula sa isang babaeng hindi kailanman umamin ng pagkakamali sa buong buhay niya ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Hindi alam ni Daniel kung ano ang sasabihin. Ang galit na matagal na niyang kinimkim para sa babaeng ito ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang bagay na mas malambot awa. Lahat tayo ay nagkamali, Lourdes, sabi niya sa wakas. Gusto ko lang silang makita. Sabi ni Doña Lourdes, ang kanyang boses ay isang pakiusap. Kahit sa malayo lang. Tumango si Daniel. Hintayin mo ako rito. Umakyat siya sa itaas. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya. Hindi siya nag-iisa.
Akay-akay niya si Jack sa isang kamay at si Finn sa kabila. Sa likod niya ay si Christine, buhat-buhat si Max. Tumayo sila sa may pintuan. Ang tatlong bata na may pag-usisa sa kanilang mga muka ay nakatingin sa isang babaeng hindi nila kilala. Napahawak si Doña Lourdes sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga apo, naglalakad na katayo malusog. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay tuluyan ng bumuhos. Ang aking mga apo, hikbi niya. Lumuhod siya, hindi na alintana ang kanyang mamahaling damit. Inunat niya ang kanyang nanginginig na mga kamay, hindi nang uutos kundi nag-aalok. Nagkatinginan si Daniel at Christine. Tumango si Daniel. Marahang iginiya ni Christine si Max na kanyang ibinaba sa sahig. Gumapang ito patungo sa kanyang lola. Niyakap ni Doña Lourdes ang bata nang mahigpit isinubsob ang kanyang mukha. Sa malambot na buhok nito, ang kanyang mga hikbi ay walang tigil. Patawarin mo si Lola, bulong niya. Patawarin mo ako. Pinanood ni Daniel ang eksena. Ang tulay sa pagitan nila na matagal nang gumuho dahil sa pighati at pag-aakusa ay dahan-dahang muling itinatayo. Hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng isang yakap sa pagitan ng isang lola at ng kanyang apo. Ang paggaling ay isang mahabang paglalakbay. Ngunit sa umagang iyon, sa loob ng isang bahay na dating puno ng kalungkutan, isang pamilya ang nagsimulang muling mabuo, isang piraso sa bawat pagkakataon. At iyon ang pinakadakilang himala sa lahat.